Pilipinas. Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas! Matapos lindolin, ngayon naman may sunog sa dagat. Yating mag-aatid ng tulong sa mga biktima ng lindol, biglang nagliyab. Sinubukan silang sagipin ng isang bangka na nasunog din. News 5 Exclusive. May-ari ng resort sa Aurora kung saan nag-check-in ang Ateneo basketball team, nagsalita na kaugnay ng pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Delikadong rip current sa dagat, ipinaalam niya raw sa coaching staff. Yan po ay napag-usapan po namin ni Coach Tabag. Protesta ngayong Independence Day. May nagkatulakan. Meron ding idinaan sa tila lamay ang protesta na meron pang crying ladies. Ibaba mo si Marcos sa pwesto na! In Jesus' name! Hallelujah! Praise the Father in heaven! Sa gitna ng alingasgas ng umano'y destabilisasyon, Vice President Sara Duterte iginiit na ayaw niya sa people power. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano ka walang hiya si BBM. Lalaking may dalang taga nakipaghabulan sa mga pulis sa Davao del Norte. Umabot pa sila sa loob ng isang eskwelahan. Sa pulsa video, babaeng senior citizen na naglalakad sa kalsada biglang hinold up ng riding in tandem sa Cavite. Birthday wish ni US President Donald Trump, world peace. Pero paano yan ma-achieve kung ganito ang banta niya sa Iran? We're going to be attacking them very hard. Eto na nga, ang reunion ni Dabber Cats Riza May Dizon at Bimbi Aquino. Napa-throwback sila sa kilig. Si Raisa ang first kiss ko. Sana maibilik natin ang dati. Our friendship dati. Kung hindi man maging tayo. Ngayong araw ng kasarinlan, nagkatulakan ang mga rallyista at pulis sa Maynila. Habang mga nagpoprotesta naman sa tapat ng Senado, tila naglamay at meron pa mga crying ladies. At live mula sa Mendiola, nasa frontline na balitang yan si JC Cosico. JC, marami pa ba mga rallyista dyan at ano ang kanilang panawagan? Cheryl, Julius, payapa nga sa mga oras na ito dito sa Mendiola sa Maynila. Sa buong maghapon, wala pong nagkilos protesta rito. At sa ngayon nga ay guarded pa nga itong lugar. May mga concrete and steel barriers at mga container vans dito nga sa lugar. Kung dito po payapa, sa ibang lugar nagkagirian ang mga pulis at mga rallyista. Pwersahang itinulak ng mga relihista ang mga harang na inilagay ng mga pulis sa kanto ng J. Bocobo Street at Calao Avenue sa Maynila. Kahit may razor wire na posibleng makasugat, hindi nagpatinag ang mga nagpoprotesta. Sa isang punto, hinila naman nila ang bahagi ng harang hanggang sa mapatumba nila ito. Nang matanggal ito, sunod na hinarap ng mga relihista ang barikada ng mga pulis, lalong nagkapisikalan. Pero sa huli, nanaig ang mga pulis, hindi nakalusot ang mga relihista. Dahil dyan, nagkasana lang sila ng programa sa Calao Avenue. May mga kumanta at sumayaw. Meron pang babaeng humiga sa harap ng mga pulis. Tinututulan ng grupong yan ang anilay pang-iimpluwensya ng Amerika sa Pilipinas, kabilang na sa usapin ng militar. Gusto natin na sa punot dulo nito, ang Pilipinas, ang mamamayang Pilipino ay makapagdesisyon para sa mga pulisiyang pakikinabangan natin, hindi ng ibang bansa. Nagpatupad naman ang Manila Police District ng maximum tolerance at nag-deploy ng nasa 2,000 pulis. Alam po naman natin ang pakay ng mga rallyista po, no? So,
bago pa man po sila makapagsagawa ng anuman pong hindi nararapat o labag sa batas, ay ano po natin sila pipigilan sa anuman po nilang masamang gawain o balakin. Sa harap naman ng Senado, sinabayan din ng protesta ng mga Duterte supporter ang Independence Day. Nagdala pa nga sila ng kabaong at meron pang humiga roon na para bang pinaglalamayan. Para kumpleto, may mga tila crying ladies na may matitinding panawagan. Ibaba mo si Marcos sa pwesto niya! In Jesus' name! Hallelujah! Praise the Father in heaven! I am calling your name! Mamatay na lahat ng magnanakaw! Dahil dyan, naghigpit na seguridad sa paligid ng Senado at higit 8,000 pulis ang idineploy. Sa huli, generally peaceful naman daw ang paggunita ng Independence Day rito. Giit ni NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Aberin, tuloy ang kanilang pagbabantay hindi lang sa Senado, kundi maging sa Kamara at sa Malacanang, bunsod ng alingas-ngas na mayroon daw gustong manggulo ngayong araw. Mayroon ngang isang pulis na inespreyan sa mukha ng isang reliyista dyan sa May Calao Avenue. Sinubukan siyang arestuhin pero nagpumiglas saka tumakbo. Bago mag-12 dun kanina nang mag-disperse nga itong mga reliyista at sa kabuuan ayon sa Manila Police District ay naging mapayapa naman daw yung kilos protesta roon. Balik sa inyo. Maraming salamat, JC Cosico. Nasunog sa dagat ang isang yate na maghahatid sana ng tulong sa mga napinsala ng lindol sa Glan, Sarangani. Sinusubukan silang sagipin ng isa pang bangka na nasunog din. Live mula sa bayan ng Glan, nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Gary, anong sanhi nitong nangyaring sunog? Bago yan, Cheryl, nakarating na ang mga tulong sa munisipyo ng Glan, katulad ng mga pagkain, supply ng tubig. Ito yung mga bagay na dinadaing ng mga kababayan natin ng ilang araw na. Pero kanina nga, maghahatid sana ng tulong ang isang yate, pero bigla itong nasunog. Maghahatid sana ng tulong sa mga napinsala ng lindol, ang yate na yan, nang matupok ito ng apoy sa dagat na sakop ng Glan, Sarangani. Sa paunang ulat ng Philippine Coast Guard, tinangkang tumulong ng isang bangkang pangisda pero naabot din ito ng apoy at tuluyang nasunog. Nadamay ng gamay sa dako, kaya nag-rescue sa dako na pinagkasunog pero dako daw na. Sa huli, nailigtas ng Philippine Coast Guard ang lahat ng 10 sakay ng yate, pati na ang mga nasa maliit na barko. Papunta sana ang yate sa Barangay Margus sa bayan ng Glan, Sarangani na isa sa pinakanapuruan ng magnitude 7.8 na lindol. 3 araw na isolated ang barangay pero kahapon nabuksan na muli ang mga kalsada roon. Nakarating na rin ang mga pagkain at maiinom na idinadaing ng mga residente. Hindi po kami okay so far, no? Pero marami kaming pagkain ng i-deliver pero yun nga ang problema namin, hindi passable pa ang mga roads. So we are trying to do our best. Bagamat may mga tulong nang nakarating, wala pa ring supply ng kuryente at tubig sa Glan. Kulang din ang krudo para sa clearing operation. As of now, we have 20 casualties pero marami pa akong casualties na yung natabunan ng landslide. So hindi pa namin naumpisahan ma-retrieve. One of the reason is wala kaming fuel. Walang fuel kasi ang Glan kasi 3 days kaming na-isolate. So walang tanker. Mula sa naunang 8 barangay na isolated dahil sa landslide, 4 na nabuksan ang mga kalsada. Kabilang dito ang Barangay Small Margus na 23 kilometers ang layo mula sa poblasyon ng Glan. Sa pagpasok dito sa Barangay Small Margus, sunod-sunod na landslide ang madadaanan ng mga motorista at mapapansin din na tila nakaurong pa ang tubig sa dalampasigan. Pahirapan ang clearing operation ng DPWH dahil sa banta ng mga pagguho, tulad na lamang sa bahay ni Glyce sa Kalamayan na pinadapa ng lindol. Nung biglang yung manig, ewan ko pa, ano ang forma ko, bakit nagkaganito. Yung anak kong maliit, mabuti yung kapitbahay namin na nakahawak. Malaking tao yun, pero natumba pa siya eh. Tapos biglang gumanon, pagtingin namin sa may kalsada, yung may bitak, sumabog na siya. Tapos itong mga bahay, ganyan na talaga yung forma. Tapos ang mga tao nag-iyakan na. Namundok ng 4 na araw ang pamilya ni Glyza dahil sa banta ng tsunami. Takbuhan na naman yung mga tao, walang mga dala-dala, ang iban may nadala. Pati mga bata, nagkawatwak, pati yung anak ko nga na nawalay sa amin yung isa kasi
Ewan kung sinong nang nagdala paakyat na ng bundok. Oo, kasi takot kami sa tsunami eh. Nauna nang inalis ng PBOX ang tsunami alert pero nagtataka sila kung bakit nakaurong pa rin ang dagat at hindi bumabalik sa normal. Hindi yung normal. Kasi yung normal, dito din sa gilid dude. Tapos ngayon, hindi pa bumabalik eh. Hindi pa daw bumabalik. So hindi yan normal na dagat namin. O wala nang tsunami warning, pero takot din kami kasi hindi yan yung normal na dagat namin eh. Sa tala ng PDRMO ng Sarangani, nasa 28 na ang nasawi sa lindol, 157 ang sugatan at siyam pa ang nawawala. 743 na pamilya ang mga nagbakwit at sa kabuuan, nasa 54,000 na ang pamilyang apektado. Aabot naman sa higit 3,500 ang mga nasirang bahay at mga gusali sa Sarangani at tinatayang nasa 11,100 ang partially damaged. Sa ngayon, unti-unti nang naibabalik ang supply ng tubig at kuryente sa ilang lugar na sakop ng Sarangani, kabilang ang bayan ng Malapatan. Pero nananatili pa rin sa dilim ang bayan ng Glan ngayong araw ng kalayaan. Ganito ang eksena dito. May mga nagwawagayway na mga karatula sa kalsada para mamalimos sa mga motorista. Kami ng pagkain, tubig sa gobyerno! Hanggang ngayon wala pang tulong! Cheryl, paglilinaw ng Coast Guard, sa 10 sakay ng yate, lahat naman ito ay nakaligtas, pero yung identification kung sino-sino yung mga ito ay hindi pa nila sinabi. At higit sa lahat, yung gagawin kasi ng yate na to ay galing to ng Gensan para maghatid ng mga bigas dito sa Sarangani. Pero yung detalye kung saan lugar dito ay hindi pa rin nila ibinibigay. Samantala, Cheryl, dumating dito ang grupo ng DICT para magkaroon ng temporary signal yung mga kababayan natin para makatawag na sa mga mahal nila sa buhay. Dumating din ang grupo ng AFP para sa dagdag na relief at susubukan daw ng LGU nitong Glan na maklear ang lahat ng mga kalsada bago dumating ang weekend. Cheryl. Maraming salamat, Gary De Leon. Nasa Davao City na ang labi ng Ateneo student athlete na si Rene Baterbonia. Kabilang sa mga nanawagan ng hustisya para sa kanya ay si Vice President Sara Duterte. At live mula sa Davao City, aniya sa frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Bril, ano pang mga sinabi ni VP Sara kaugnay sa pagkamatay ni Baterbonia? Julius, alam mo hanggang alas 5 lang ng hapon kanina ang unang araw ng public viewing dito sa lungsod. Mapabata o matanda kanina ay pumila para masilayan ang mga labi ng yumaong basketballista. Pasado alas 2 kaninang madaling araw nang lumapag ang airport na lulan ang labi ng student athlete na si Rene Bobeta Baterbonia sa Davao International Airport. Idineretso siya dito sa Ateneo de Davao University. Kanina, umaga pa lang ay nakapila na sa labas ng Ateneo de Davao Senior High School Campus ang fans, mga dating schoolmates at kaibigan ni Baterbonia. Ang magbabarkadang ito, idol daw si Baterbonia, lalo na maglaro ito sa palarong pambansa. Si Nanay Cristita Menil naman bumili pa ng bulaklak para ibigay sa burol ni Rene. Idol daw kasi ng kanyang apo si Bobeta. Pakinggan natin ang kanilang pahayag. Rene, magpadayon ka na lang sa imong panaw. Ay mo na lang subaybayan imong pamilya. Ako I pray nga maabot yung ka kay Lord dito sa iyang gingharian. Gusto ko lang po kasi makita yung idol ko na si Rene. Yung ugali niya na mabuti tsaka magaling po siya sa basketball. Julius, bumisita rin ang mga dating senior high school teammates ni Rene. Hindi raw nila malilimutan ang mga naging karanasan at mga itinuro sa kanila ng basketballista. Pakinggan natin ang kanilang pahayag. Meron siyang ginasabi sa amin na keep going lang po, na wag kayong mapagod, mag-practice lang at keep going lang talaga. Sakit po kasi tinuturing ko na po siyang kuya eh. Tapos ganun lang po, isa-isang iglap na wala lang po siya. Di niya ako nilileft out, like he always helping me sa practice na sobrang masakit po kasi Bobet is like, si Bobet ang ginalook forward ko po always. Kahit mapagod siya, he's always helping us as a team.
Julius, nakiisa naman si Vice President Sara Duterte sa panawagan ng hustisya ng pamilya ng basketbolista. Dagdag ng bise, kumonsulta muna ang pamilya sa mga abogado para sa legal na aksyon sa trahedyang dinanas ni Bobet. Pakinggan natin ang pahayag ng bise. Malaki ang pagkukulang ng paaralan. As a lawyer, actionable talaga yung nangyari. Hindi ko na lang gatungan yung pamilya kasi alam mo, yung mahirap yung pinagdadaanan nila ngayon. Iniisip pa nila yung grief na pinagdadaanan nila, yung araw-araw magigising ka na wala na yung anak mo. Pagkatapos ng lahat ng kanilang kailangan gawin para sa burol at pagpapalibing ng kanilang anak ay umupo sila at mag-isip kung ano yung dapat na gawin nila para mabigyan ng hustisya yung kanilang anak. 3 araw ibuburol ang basketbolista dito sa lungsod bago ibabiyahe sa kanyang hometown sa Talacogon, Agusan del Sur para doon ilibing. Sa inilabas na schedule ng Ateneo de Davao University, magkakaroon ng public viewing mula 1:00 hanggang 5:00 ng hapon ngayong araw. Gagawin ito sa Christ the King Chapel sa loob ng campus. May public viewing din sa Sabado at Linggo mula 10:00 ng umaga hanggang 10:00 ng gabi. Paalala naman sa mga bibisita, magdala lang ng isang valid ID bilang pulisiya sa paaralan. Bantay sarado ang paligid dito kung saan ibinurol ang basketbolista. Samantala, una nang sinabi ng pamilya ni Baterbonia na hindi raw sila handa na harapin ang coach ni Bobet na si Taba Baldwin na hindi pa umano nakikipag-ugnayan sa kanila. Nakipag-ugnayan din daw ang pamilya sa NBI at PNP CIDG. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Julius. Maraming salamat, Bril Montalvo. Eksklusibong humarap sa News 5 ang may-ari ng resort kung saan nag-check-in ang nalunod na Ateneo student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Muli silang nanindigan na hindi sila nagkulang sa paalala kay Coach Tab Baldwin at sa buong koponan kaugnay sa mapanganib na mga alon. Live mula sa Pasay, nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles exclusive. Gio, may pahayag na rin bang nakuha mula naman sa mga player at coach na nandoon sa resort? Cheryl, balak na rin ipasabina ng NBI ang mga coaching staff at players ng Ateneo Blue Eagles. Ayon sa source ng News 5, kasalukuyang may gag order umano mula sa universidad na nagbabawal sa mga manlalaro na magsalita kaugnay sa insidente. Samantala, sa mga larawang aming nakuha, makikita ang team building activity ng koponan sa mismong resort sa Dipakulaw. Sa mga eksklusibong larawan na nakuha ng News 5, makikita ang mga manlalaro ng Ateneo Blue Eagles sa beachfront ng Hermanos Leisure Farm sa Dipakulaw, Aurora, umaga ng June 8. Ayon sa source, nasa kalagitnaan ng unang activity ang koponan na bahagi ng kanilang team building bilang paghahanda sa Season 89 ng UAAP sa Setyembre. Masaya raw ang team at nagtatawanan pa bago sila malagasan ng 2 miyembro, sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Matapos ang unang activity sa beachfront ng resort, sinundan naman ito ng running exercises. Eksklusibong nakapanayam ng News 5 ang isa sa mga may-ari ng resort kung saan naka-check-in ang basketball team at ang mga coaching staff ng Ateneo. Tandang-tanda pa raw ni Francisco Zubia ang pagdating ng grupo sa kanilang resort. Nakangiti po silang lahat. Galing po, doon ko po lang po sila nakita nung bumaba po ng bus. Tapos sabay nakangiti silang lahat. Voluntaryong nagsumite ng salaysay ang mga may-ari at ibang staff ng resort sa NBI kasama ang kanilang abogado. Bukod dyan, sumailalim din sila sa pagtatanong ng mga investigador na tumagal ng mahigit 5 oras. Muling iginiit ng pamunuan ng resort na may sapat silang paalala sa coaching staff at maging kay Coach Tab Baldwin kaugnay sa panganib ng rip current para sa kanilang water activities. Ibinahagi ng resort ang ilang larawan sa News 5 ng mga infographic para sa kanilang mga guest kaugnay sa rip currents.
Yan po ay napag-usapan po namin ni Coach Tab Baldwin po. Since pumupunta po sila noong 2016, noong 2018 and 2019, palagi po namin pinag-uusapan po na may mga recurrence po dyan. Meron mga safe places na pwede mag-swimming, meron mga times na hindi pwedeng pumunta sa may dagat. Ayon kay Zubia, si Rene ang unang naiahon mula sa dagat. Malayo raw sa mismong resort kung saan natagpuan ang basketball player ng mga rescuer. Kasi nung nire-recover si Rene, medyo malayo pa ako, nandun pa ako sa resort kasi medyo malayo yung recovery niya ng mga 300 meters away ng right side ng resort namin. Tapos, nung na-recover po si Divine, tumulong rin po tayo pagkukuha po sa kanya sa dagat. Ayon pa kay Zubia, walang suot na ankle weights o mga pampabigat sina Baterbonia at Adili. Sinubukan pa raw silang i-revive ng mga rescuer. Nandun na si Rene sa beach na nasa shore na siya na pinapump na yung sini-CPR na siya. Pansamantalang ipinasara ng Dipakulaw LGU ang resort, desisyong tinatanggap naman daw ng pamunuan nito. Ayon pa kay Zubia, agad na nilang itinigil ang pagtanggap ng guests at nananatiling sarado ilang oras matapos ang insidente para bigyang daan ang investigasyon. Hindi pa raw natatanggap ng resort ang sabina ng Criminal Investigation and Detection Group ng PNP pero handa silang humarap sa Lunes, June 15. Bukod sa CIDG, balak na rin umanong ipasabina ng NBI ang mga manlalaro ng Ateneo Blue Eagles. Coaching staff nito, pamunuan ng Ateneo de Manila University at si Coach Tab Baldwin, ayon sa source ng News 5. Dagdag pa ng mapagkakatiwala ang source ng News 5, may gag order umano mula sa Ateneo na nagbabawal sa mga manlalaro nito na magsalita o magbigay ng pahayag kaugnay sa insidente. Wala pang pahayag dyan ang Ateneo na pinasabina na rin ng CIDG sa Lunes, kabilang ang mga coach at players nito. Cheryl, sinabi naman sa isang pahayag ni dating Philippine Olympic Committee General Counsel, Attorney Alberto Agra, na kapag sanction ng school ang aktibidad, malinaw na kasama sa pananagutan ang eskwelahan, coaching staff at buong team management. Anya, tungkulin ng paaralan ang pangangalaga sa student athletes sa lahat ng official events, kabilang ang safety protocols, first aid at maging ang emergency equipment. Cheryl, balik sa'yo. Maraming salamat, Gio Robles. Sa ibang balita naman, may hawak pang itak ng mag-amok sa palengke ang isang lalaking lasing sa Davao del Sur. Pero hindi lang yan sa palengke nangyari. Nagwala rin siya sa compound ng isang elementary school. Narito ang Frontline Report. Kita ang lalaking may itak sa gitna ng kalsada sa Tagum City sa Davao del Norte. Nag-aamok siya. Nagulantang sila nang magsimulang manghabol ang lalaki. Sa isang cellphone video, maririnig ang sigawan ng mga residente nang maispatan ang lalaking may itak sa tapat ng isang eskwelahan. Nabalot sila ng takot. Maya-maya, bukod sa sigawan, umalingaw-ngaw na rin ang mga putok ng baril. Mabata di ba? Pumasok ang lalaking may itak sa loob ng compound ng paaralan, kaya napasugod na ang grupo ng mga pulis. Pero ang suspect hindi natinag. Tila nagduelo pa sila ng isang lalaking may dala namang pamalo. Sa isang punto, binato ang lalaking may itak, pero hindi pa rin siya natinag hanggang sa pinaputukan na siya. Tinamaan sa binti kaya agad natumba. Dali-daling kinuha ang itak niya. Hindi naman napuruhan ang suspect na si alias Popoy. Agad siyang dinala sa ospital para gamutin. Base sa investigasyon, lasing umanong suspect noong manggulo siya sa palengke at eskwelahan. Mahaharap siya sa kaukulang reklamo. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5.
Sinuntok ang isang lalaki nang nakaalitan niya sa inuman sa Pangasinan. Sa lakas ng suntok, nabagok ang ulo nito sa semento na siya nitong ikinamatay. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal, Kayla Macantan. Gabi ng June 6 nang magpuntang 28 anyos si Elias Ver, kasama ang kanyang pinsan sa Barangay Kayanga, San Fabian. Pakaysa na nilang katrabaho na umalis at hindi na nila inabutan. Pero inaya silang mag-inom ng kaanak ng kanyang katrabaho. Doon na nagsimula ang iringan. Kalasingan po nila, kung di ata nagkaintindihan, meron siguro silang naging topic na medyo kontra sa pagdinig nila. Sumibat ng magpinsan, pero bago tuluyang makaalis, sinuntok ng isa si Ver at hindi na siya nakabangon pa. Bumagok yung ulo niya sa magsinento, yun yung cause ng pagkapatay niya. Naaresto agad ang 27 anyos sa sumapak kay Ver, pero tikom pa siya sa pangyayari. Desidido ang pamilya ng biktima na kasuhan ng suspect. Ayon naman sa San Fabian Municipal Police, pinag-aaralan nila kung anong kaukulang kaso ang isasampa sa kanya. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal, Kayla Macantan. Diretsang inakusahan ni dating Senador Antonio Trillanes na kampo ni Vice President Sara Duterte ang nagluluto ng isa na namang people power laban sa administrasyon. Pero si VP Sara, ginit na walang planong agawin ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline na balitang yan, si Mobile Journal, Alexis Ebue. At hindi ko din gusto yon. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano walang hiya si BBM. Yan ang diretsang sagot ni Vice President Sara Duterte sa umuugong na panawagan umano ng ilang retiradong sundalo at grupo na si VP Sara ang manguna sa nilulutong umanong people power. Pero ayon mismo kay Duterte, wala siyang balak gawin yan lalo't nanumpa siya na depensahan ng konstitusyon. So wala sa aking mga kamay ang pagsasagawa ng extra constitutional means, no, to overthrow the current administration. Sa kabila niyan, hindi pa rin tinantana ng bise ang mga pasaring sa Administrasyong Marcos. Sa kanyang speech sa Independence Day celebration sa Davao City, muli niyang inakusahan ng Pangulo na magnanakaw ng kaban ng bayan. Ang kalayaan natin at ang soberanya natin, hindi siya nawawala sa mga foreign invaders lamang. Hindi siya sa pagsakop lamang ng mga foreign invaders. Nawawala din siya kapag yung mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan, kasama na ang Pangulo, ay malasindikato sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Ang mga pahayag ni VP Sara, taliwas sa naging akusasyon ni dating Senator Antonio Trillanes na kampo ng bise ang nagsusulong ng destabilisasyon sa Administrasyong Marcos. Ang aming impormasyon ay naghahanap sila ng political trigger. Create a political impasse, then magmomobilize sila ng mga tao, tapos they're going to hope na may magwi-withdraw ng support sa AFP para install si Sara, patalsikin si President Marcos. Ganon yung template. Similar to what they did nung EDSA DOS. Sinusubukan pa ng News 5 na hingin ng komento ang palasyo kaugnay niyan. Unang umugong na may destabilisasyon laban sa Administrasyong Marcos matapos ang pahayag ni Senator Ping Lacson na may diskontento ng miyembro ng AFP. Sinundan pa yan ang impormasyong nakalap ng NBI na may mga manggugulo umano sa labas ng Malacanang ngayong araw ng kasarinlan. Una nang sinabi ng Malacanang na binabantay ng sinasabing banta. Nanindigan din ito na nanatiling buo at nagkakaisa ang hari ng AFP. Ang sabi po mismo ng pamunuan ng AFP ay wala silang nakukuhang anumang detalye o impormasyon patungkol dito, pero syempre may ugong-ugong at ito naman din ay kanilang binabantayan. Hindi po kinakailangan, according to AFP, ng loyalty check dahil alam po nila ang kanilang mandato para sa bayan at naaayon sa konstitusyon. Sinugandahan naman ito mismo ni AFP Chief of Staff, General Romeo Bronner Jr. Pero ikinakalungkot daw niya na ginagamit ang kanyang larawan sa mga kumakalat na pag-uudyok sa mga Pilipino na sumama sa mga rally kontra administrasyon. May mga nag-text rin sa akin na nagtatanong kung totoo nga ba na bumaliktad na ang Armed Forces of the Philippines. Hindi po totoo yun. No? We remain to be a united, disciplined and professional force. Sinusubukan pa ng News 5 na kunan ng pahayag ang PNP kaugnay sa issue.
Nagbabalita mula sa Frontline, Alexis Ebue, News 5. Kaugnay pa rin ang balitang iyan, bumuelta na ang palasyo sa naging payag ni Vice President Sara Duterte tungkol sa umuugong na destabilisasyon laban sa Administrasyong Marcos. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, huwag magmait-maitan, huwag magpaka-plastic at huwag na raw magkunwari ang bise. Git ni Castro, kaalyado mismo ni VP Sara ang nagpupursige ng destabilisasyon. Kung totoong ayaw ng bise na mangyari yan, ani Castro, pigilan ito ang mga kaalyado. Pinaplano nyo nga yata. Ba't di ba, umpisa pa lang sa maisog, gusto niya nang paalisin ng Pangulo sa pwesto eh. Iba yung sinasabi mo, iba yung ginagawa mo. Pero every time na nagsasalita ka, nahuhuli ka. Nahuhuli yung kasinungalingang sinasabi. Kasi pa iba-iba. Dagdag pa ni Castro, hindi totoo na ayaw ni VP Sara na patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pwesto. Dahil noon pa man daw, sinabi na ito ng PISE sa publiko. Ibinigay na halimbawa ni Castro ang naging speech ng PISE sa The Hague, Netherlands noong July 2025. Alam ko, naiintindihan ko, tayong lahat gusto natin mapalayas si BBM sa pwesto. Kasi wala tayong nakikita pagbabago. May bagong ebidensya ang House Prosecution Panel sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Meron daw mga property ang vice na hindi niya idineklara sa kanyang SALN. Sa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. So, meron pong bagong ebidensya that had never been discussed, disclosed during any proceeding including. Yan na ang revelasyon ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Ayon kay Ridon, nakatakda silang ipresenta ito sa mismong paglilitis. Ang bagong ebidensya, mga private property o mano ni Vice President Sara Duterte na hindi niya idineklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Hindi na nagbigay ng detalye pa si Ridon pero aniya nakita nila ito sa kanilang pagsisiyasat. These are personal properties. These are not real properties, no. But ito po ay papasok pa rin doon sa milyon-milyong pisong halaga. Hindi naman ho ito isa o dalawa lang, no, kundi numerous pieces of property. We'll get a valuation expert for it. Pero nasa milyon-milyong piso pa rin po yung pinag-usapan natin dito. And Binigyang diin ni Ridon na dahil sa non-disclosure sa SALN ang naging mitya ng pagkakakonvict kay dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Dito po sa paglilitis ng atin pong pangalawang Pangulo. So ibig sabihin, kung meron pong mga pieces of property that is clearly listed in a government institution pero never listed in the SALN of the Vice President, pwede ho talaga maging batayan yon for her conviction. Sa Lunes, June 15 ang deadline para sa pagsusumite ng pre-trial brief ng House Prosecution Panel at Defense Team ni VP Sara. Sa June 18 naman, nakatakda ang pre-trial conference pero sarado ito sa media at publiko. Samantala, pinangalanan na ng House Prosecution Panel ang unang batch ng mga pribadong abogado na tutulong sa kanila sa paglilitis. Isa na riyan si Attorney Lorna Capunan na may halos 5 dekada ng karanasan sa litigation. Makakasama niya sina Attorney Sonia Margarita Benemerito Castillo, Attorney Dina Melissa Lorenzo Singian, Attorney Lino Chris Capunan at Attorney Bettina Zamora. Mula naman sa Pecabar Law, ang senior partner and managing partner na si Attorney Marforth Fuwa. Kasama niya sina Attorney Erwin Matib, Attorney Justin Ann Lamarca, Attorney James Brian Ali at Attorney Virgil Ligutan ng Saligal Law. Kumpiyansa ang House Prosecution Panel sa mga piniling private prosecutors na tinawag pa nilang abogado de campanilla o matataas na kalibre. Because of their presence and support that they are extending to us, indeed, talagang na-boost ang confidence ng 11 prosecutors because of this support, no? And not only that, not only the private prosecutors, we are confident as well because of the strong evidence that we have. Aminado naman si Attorney Capunan na magiging mahirap ang mga susunod na araw, lalo sa pagkalat ng fake news, AI at kung ano-anong paninira. Pero aniya, bring it on. I eat media for breakfast, lunch, and dinner. So,
this is not new. I've worked with many of you, and some of my cases have been controversial. But the common denominator of all the cases I have handled is a moral certainty. Mensahe niya sa kampo ni VP Sara, Kung meron kang ebidensya, ba't katakot na sagutin sa answer? Meron daw bloodbath na mangyayari. Saan ang bloodbath na yon? Nakikita ko, personally, bubble bath yan. Hindi bloodbath. may kumpiyansa naman sa proseso ang House Prosecution Panel kahit sino pa ang maupo bilang presiding officer ng paglilitis. Whether it is former SP Alan or acting SP Win or the one which you mentioned, Senator Cheese, we express our faith and confidence to accountability mechanism. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Pansamantala nang pinasara ang resort kung saan nag-check-in ang basketball team ng Ateneo kabilang ang mga nalunod na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. May mga pulis na rin na nagpapatrolya sa tabing dagat. Live mula sa Dipaculao, Aurora, nasa frontline ng balitang yan si Mon Galvez. Mon, pinagbabawal na rin ba ang paliligo sa dagat dahil sa trahedya? Well, Julius, so far, hindi naman totally pinagbabawalang maligo o mag-surfing dito sa dagat. Pero kapansin-pansin yung mas mahigpit na pagpapaalala ng mga otoridad, lalo na dun sa mga nagsuswimming sa bahagi nga ng coastal area dito sa Barangay Lipit kung saan nasawi yung dalawang Ateneo basketball students. Kasabay nga nito ay ang pansamantalang pagpapasara sa resort kung saan ginawa yung team building ng mga player. Sarado na muna sa publiko ang resort kung saan ginawa ang team building activity ng mga players ng Ateneo men's basketball team sa Dipaculao, Aurora. Dito nasawi ang mga student athlete na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Sa drone video ng News 5, walang makikitang tao sa malawak na resort na may sariling basketball court at swimming pool sa loob. Mapapansin ding malawak ang buhanginan mula sa mismong resort bago makarating sa dagat. Pareho sa naunang sinabi ng Aurora Police na ilang metro ang layo kung saan ginawa ang water activities ng mga player. At dahil open sea, bahagi na raw ng karakter ng dagat dito ang sunod-sunod na mga alon. Bantay sarado naman ng mga pulis ang baybayin at mayat-mayang pinapaalalahanan ang mga naliligo sa lugar kasunod ng trahedya. Meron pa rin kasi nagsuswimming sa parehong dagat na sakop ng Barangay Lipit kung saan nalunod ang dalawang atleta. Karamihan sa kanila, puro turista. Dahil kung ang mga lokal o mga naniniraan mismo sa Aurora ang tatanungin, hindi raw sila basta-basta naliligo sa dagat. Itong area ito, hindi. Natatakot kami dito kasi pang surfer itong lugar nito. Ibig sabihin, delikado para sa ordinaryong swimmer, turista. Drop agad yan eh. Tingnan mo, kulay blue and green agad ang malalim agad. Saka mas malakas ang exit current dito. Alam daw nila na mayroong nagaganap na rip current sa lugar o yung malakas, makitid at mabilis na agos ng tubig mula sa dalampasigan pabalik sa malalim na bahagi ng dagat. Kaya sa kalsada pa lang, may ilang karatula ng nakapaskil na nagpapaalala patungkol sa rip current at iba pang safety precaution. Yung pag naliligo ka, nakatayo ka lang, makikita mo paghugot ng alon, humuhukay na sa ilalim ng paa mo. Yung paa mo ang hihilain niyan pag mabubuwal ka. Pwede kang magpanik ka na. Kagabi, formal nang inihain ng lokal na pamahalaan ng Dipaculao ang temporary closure order sa sangkot na resort. Matapos do kasi ang ginawang pagsusuri, hindi nila nakasunod ang resort sa Sangguniang Bayan Ordinance na dapat masiguro ang kaligtasan sa mga dalampasigan at napapatupad ng safety measures and emergency protocols kung kinakailangan. Sa pahayag ng abogado ng may-ari ng resort, nakahanda raw ang kumpanya na makipagtulungan sa mga otoridad at sumunod sa lahat ng legal at administratibong proseso upang matiyak ang pagsunod sa mga umiiral na batas at iba pang kinakailangan. Dagdag pa nito, nagsimula na rin daw ang resort na magpatupad ng mga hakbang upang mapabuti pa ang mga pasilidad, operasyon at pangkalahatang karanasan ng kanilang mga bisita.
Samantala, bukod sa Senado ay may naghain na rin ng resolusyon sa Kamara para imbestigahan ang pagkamatay ng 2 student athletes. Layon daw ng magiging investigasyon na malaman kung sapat ang mga pag-iingat para sa mga atletang Pinoy at kung ano ang mga maaaring ipasa na batas para mapaigting yan. Sa gitna naman ng investigasyon, itinalaga sa Aurora Police Provincial Office si Police Colonel Cornelio Domingo Ordanza. Ayon yan sa dokumento mula sa nasabing opisina. Pinalitan niya ang dating Provincial Director na si Police Colonel Percival Pineda na inilipat sa Regional Personal Records and Management Division. Hindi idinitalye kung may kinalaman nga ba ang balasahan sa pagkamatay ng 2 Ateneo student athletes. Julius, kumpara noong mga nakaraang araw, mas naging mailap muna sa media ang lokal na pamahalaan at kapulisan dito sa bayan ng Dipakulaw patungkol sa nangyaring trahedya. Iniiwasan din kasi nila na madamay yung turismo ng naturang bayan na kilala sa mga white beach o mga puting buhanginan at magandang dagat na madalas pinaliliguan daw ng mga turista. Julius. Maraming salamat, Mon Gualvez. Posibleng magkaroon ng rollback sa diesel sa susunod na linggo. Yan ay kahit pa inanunsyo ng Iran ang muling pagsasara nito ng Strait of Hormuz. Ayon kay Director Rino Abad ng Department of Energy, maliit o halos wala itong epekto. Ang Strait of Hormuz ay daanan ng 20% ng global supply ng langis. Mga reports ho na lumalabas, though may effect pa rin naman yan, pero nominal na lang ho yung announcement na yan kasi in the first place, matagal na hong walang dumadaan talaga doon. Wala hong tiwala ang industriya na hindi ka doon delikado. Pagiging stable ng supply, na-maintain ho ang ating diesel na 4 na araw na may tinatayang rollback. That's nice. Maaabot siguro ito ng, sabi na lang natin, mga 2 peso rollback. Ang gasolina, alanganin pa ho, Sir Ted, Ma'am Chacha, baka 0 or konting increase lang at ganon din ho sa kerosene. Ayon pa kay Abad, magkakaroon lang ng impact sa presyo at supply ng petrolyo sa Pilipinas kung magkaroon na ng peace agreement sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Biyernes. Na in love sa chicken inasal at iba pang Pinoy food si Miss Grand International All-Stars winner Vanessa Pulgarin. Bumisita po si Vanessa sa bansa para sa launching ng bagong pageant organization na Reyna Filipinas. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 Entertainment Correspondent Von Belinard. Sobrang Latina! Talagang pack na pack si Vanessa. Bumisita sa Pilipinas si Miss Grand International All-Stars winner Vanessa Pulgarin. First time ni Vanessa sa bansa at na-excite siya agad-agad sa mga pagkaing Pinoy tulad ng chicken inasal. It's a little bit similar to Colombian food. Tasting really delicious. I make 10 for everything. I feel so happy because I have too much love from the people, so I love it. Matuturing ng veterana sa pageant world si Vanessa. Dati na siyang representative ng Colombia sa Miss International at Miss Universe. Pero this time, nakuha na niya ang corona sa MGI All-Stars. You need to work hard. If one door is closed, that's a meta. Others open, so you need to try. And trust in yourself and work so hard for your dreams. Special guest si Vanessa sa launching ng Reyna Filipinas, ang bagong pageant organization sa bansa na pinamumunuan ni Jojo Bragais bilang president, Emma Tiglao bilang national director at Nawat Itzaragresil bilang executive partner. Inanunsyo nila ang 3 corona kabilang ang Reyna Filipinas Grand International at Reyna Filipinas All-Stars. It's about time na yung 13 years ko na natutunan sa beauty pageantry world ay maipasa ko na rin sa iba. So finally, this time around kami na yung maghahanap at mag-hone at mag-mold ng mga panibagong
beauty queens. This is my way of helping them, of showing my support. Ito na yun. Kasi lagi akong tinatanong, what's next, Emma? What's next? So maybe this is the next big thing. Sa mga gustong sumali sa Reyna Filipinas, bisitahin lang ang kanilang social media page para sa detalye. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Susunod sa Pulsa Video, babaeng senior citizen na naglalakad sa kalsada biglang hinold up ng riding in tandem sa Cavite. Isa pang sa Pulsa Video, fitness trainer malapitang pinagbabaril. At ama ng nalunod na Ateneo student-athlete na si Divine Arili nanawagan ng hustisya. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nasa poll sa CCTV ang riding in tandem na nang-hold up ng isang senior citizen sa Cavite City. Napakalamang may pagkakatulad ito sa nangyari ring pang-hold up sa ibang barangay. Narito ang exclusive Frontline Report. 10 oras na ng gabi sa kalsadang ito sa Barangay 22 sa Cavite City nang biglang mala action star ang angkas ng motorsiklo na umaandar pa pero bumaba na sabay tutok ng baril sa babaeng mag-isang naglalakad. Kinuha ng hold-upper ang bag ng biktima. Pumalag naman ang babae at nagpambuno sila. Pero nakakaiwas ang kawatang backride hanggang muli siyang nakasakay sa motorsiklo sabay alis. Nakahabol pa ng hampas ang biktimang napag-alamang senior citizen. Pauwi raw siya noon sa kanilang bahay nang mangyari ang pang-hold up. Nervous nga po ako kasi binangga ako eh. Natumba na ako, napahawak pa nga ako sa kanya eh. Pilit kinagaw yung bag ko. Hindi ko binibigyan, nakasakbit dito, pilit tinagaw. Nang reviewin ng mga taga-barangay ang CCTV, napansin nila na tila may kasabwat na isa pang riding in tandem ang mga umatake sa biktima. Posibleng lookout ang mga yan. Sa tingin niyo ba yung riding in tandem na taga rito sa Cavite? Parang hindi po kasi. Parang dayo? Opo, parang dayo lang po. Ang nangyari sa biktimang senior citizen ay may pagkakahawig daw sa nangyaring hold-upan sa kabilang barangay nitong nakaraang buwan. Nahagip din daw yan sa CCTV at ang nabiktima ay isang guro. Nakita po namin na biglang bumaba po yung angkas nung nakamotor. Ngayon po si Sir Abner ay nanlaban po. Ayaw niya ibigay talaga yung kanyang bag. Hanggang sa nakita namin, dumukot ng baril. Hindi rin daw taga-barangay nila ang mga sospek. Sa ngayon, inaalam pa ang pagkakakilanlan ng mga sangkot sa holdapan. Nagbabalita mula sa Frontline, Aloy Echevarria, News 5. Nagkasalpukan ng isang minivan at trailer truck sa Mandawi City, Cebu. Patay ang 2 Pakistani national na sakay ng minivan. Naasa frontlining balita si John Naroa ng News 5 Visayas Exclusive.
Sa kuha ng CCTV na ito sa Barangay Gizo, Mandawi City sa Cebu, makikita ang minivan na yan na tatawid sana ng intersection. Nang maya-maya, sumalpok ito sa isang trailer truck. Sa lakas ng impact, makikitang nayupi ang harapang bahagi ng van. Rumisponde ang mga rescuer para iligtas ang dalawang Pakistani national na sakay ng van. Ayon sa LGU, naging pahirapan ang pagsagip sa mga biktima. Yung sa lakas ng impact, ginamitan mga equipment or apparatus to remove yung driver yung naipit sa harap ng manobela. Pahirapan. It takes 20 minutes siguro para makuha lang nila yung mga pasyente, yung dalawa. Naisugod pa ang dalawang Pakistani national sa ospital pero binawian din ng buhay kalaunan. Pinuntahan ng News 5 kung nasaan ang nadisgrasyang minivan at sa malapitan makikita ang tindi ng pinsalang tinamo nito. Base sa investigasyon, kasalanan umano ng truck dahil kumaliwa ito kahit nakastop pa ang traffic light. Kaya ang LGU may paalala sa mga nagmamaneho tuwing gabi. Sa gabi, talagang wala na ibang sasakyan. Yung mindset nila, okay lang mag-overspeeding, but hindi pa rin. Kailangan pa rin mag-ingat pa rin sa daan kahit sa ating gabi. Talagang mahina lang ang takbo. Hawak na ngayon ng Mandawi Police ang driver ng trailer truck. Maharap siya sa kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide and damage to property. Nagbabalita mula sa frontline, Janarua, News 5, Visayas! Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagdiriwang na ika-128 Independence Day. At sa kauna-unahang pagkakataon, formal niyang kinilala si Senator Win Gatchalian bilang leader ng Senado. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal, Julie Baisa. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagdiriwang ng ika-128 taong anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas sa Rizal Park. Kasama ang First Family at ilang mga opisyal ng gobyerno, itinaas ang higanteng watawat ng Pilipinas kasabay ng sama-samang pag-awit ng lupang hinirang. Nag-alay din ng bulaklak at nagbigay pugay ang Pangulo sa monumento ni Dr. Jose Rizal. Matapos ang flag raising at wreath-laying, agad na nagtungo ang Pangulo sa Quirino Grandstand para sa Parada ng Kalayaan kung saan ipinakita sa harapan ng Pangulo at ng madla ang mga samut-saring floats, performances at iba pang mga eksibisyon na nagpapakita ng kulturang Pinoy. At sa unang pagkakataon simula ng pinakahuling palitan ng liderato sa Senado, nakita ng publiko na magkasama si Pangulong Bongbong Marcos at si Senator Win Gatchalian. Kinamayan niya si Gatchalian at saglit silang nag-usap. Sa kanyang pagbati sa mga opisyal, formal niyang kinilala si Gatchalian bilang leader ng Senado. Tinukoy niya ang senador bilang Senate President pro tempore na pinalakpakan naman ng mga dumalo. House Speaker Faustino D. and the honorable members of the House of Representatives, Senate President pro tem Sherwin Gatchalian, the Dean of the Diplomatic Corps, Sa gitna ng agawan sa posisyon sa Senado, nauna nang sinabi ng palasyo na kinikilala nito ang liderato ni Gatchalian. Sa talumpati ng Pangulo, iginiit niya ang kahalagahan ng pagkakaisa sa kalayaan, sabay kinonekta ito sa mga hamon sa bansa ngayon. Pero anya, naniniwala pa rin siya sa kabutihan ng bawat Pilipino. maraming hamon sa ating kalayaan at kaunlaran. Nandyan ang mga katiwalian, pagkakakanya-kanya at kahirapan. Nandyan din ang mga pandaigdig na kaganapan at banta ng tinatawag na climate change at kalikasan. Ngunit sa kabila ng mga ito, nananatili ang aking paniniwala at pag-asa sa galing, sipag at kabutihan ng ating lahi, ng lahing Pilipino. Nanawagan din ng Pangulo sa pagprotekta ng katotohanan at wastong paggamit ng teknolohiya, ganoon din sa pagpapanumbalik sa tiwala sa gitna ng pagkakawatak-watak. Anya, ang kalayaan ay hindi lang natin minana mula sa mga nagdaang henerasyon, kundi isang responsibilidad na dapat pagtibayin. Bilang pagsunod sa tradisyon tuwing araw ng kalayaan, ngayong hapon isinagawa rin sa palasyo ang taunang Vandenur. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal, Julie Baiza. Tuloy ang professional volleyball dream ni former UP Fighting Maroon standout Joan Monares. Pumirma na si Joan sa PLDT High Speed Hitters. Sumubok din si Joan na makapasok sa PBL sa nakaraang rookie draft, pero si Fian Ariola lang ang na-draft ng hitters sa nasabing event.
Palalakasin pa ni Joan ang opensa ng PLDT kasama ang iba pang spikers na sina Savvy Davison at Aliyah Malaluan. Isa si Joan sa top players ng Fighting Maroons at naging team captain pa. Pero nalimitahan ang playing time niya last season dahil sa injury. Susunod, maluwag ang kalsada pero ang dalawang motor sa Cebu nagkabanggaan pa. Travel ban na ibinataw ng China laban kay Defense Secretary Gibocho Doro, tinawag ng DFA na isang unfriendly act. At LeBron James, itinanghal na Athlete of the Century ng Time Magazine. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kaliwat kanan ng banggaan ng mga motorsiklo sa Cebu. Ang mga eksenang yan nasa poll sa CCTV. Naasa frontlining balita si John Aroa ng News 5 Visayas. Sa kalsadang ito sa barangay San Nicolas proper sa Cebu City, maluwag naman pero nagkabanggaan pa rin ang dalawang motorsiklo. Kung re-reviewin ng video, dahan-dahan ang motor na magle-left turn sana sa eskinita. Pero biglang sumulpot ang isa pang rider na humantong sa pagsalpok. Parehong bumagsak ang mga rider. Nakabangon ang isa sa mga rider at tilapitan ang nabangga niya. Kita sa kanila ang sakit na naranasan. Pagdating ng rescuers, agad silang binigyan ng first aid base sa investigasyon ng barangay. The same sila. Yung isa, hindi nakita natin na mayroong nagsignal. Number 2, yung isa dumidiretso. Hindi sa kasi cross-section nun, hindi pwedeng hindi ka mag-slow down. Sa huli, nadaan naman yan sa Arigluhan. Isa pang banggaan ng mga motorsiklo sa highway na ito sa Talisay City. Natumba sa kalsada ang dalawang sakay ng motor na lumipat ng lane para sana magpagasolina. Maliit na galos ang tinamo nila pero sa huli ay nauwi ito sa Arigluhan. Sa intersection namang ito sa Talisay City pa rin, biglang nag-stop ang traffic light sa inner lane na ito na nagdulot ng disgrasya. Bumangga ang nakasunod na rider sa rider na biglang huminto dahil sa stoplight. Nakaligtas naman sila at nagkaayos rin kalaunan. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5, Visayas! Pinapatugis na ng PNP ang nasa likod ng nangyaring hacking defacement o pagbabago sa website ng Senado. Itinuturing itong krimen ng Senado lalo't nangyari ito sa gitna ng bantang kinakarap ng institusyon. Narito ang Frontline Report. Miyerkules ng gabi, nagbago ang website ng Senado. Naging black ang interface. May mensahe rin ito na naka-address sa Senado. Ang nakalagay, "We are watching." Nakasaad pa riyan na ang digital generation ay nakakakita, nakakapag-record, nakakapag-imbestiga at nakakaalala. Hindi rin daw na ililibing habang buhay ang impormasyon at mawawala raw ang tiwala ng publiko kung wala pa ring katapatan. Mensahe ng hackers, para sa mga naglilingkod ng may integridad, ipagpatuloy lang ang gawain. Pero para sa mga umaabuso sa tiwala ng publiko, babala nila, nagmamatsyag ang mamamayan. Inako ng grupong NullSecPH ang panghahak na yan. Isang non-profit organization na nagsasagawa ng hacktivism bilang protesta online. Giit nila, walang nagbayad para gawin nila ang defacement sa website ng Senado. Tanging panawagan lang daw nila, transparency at pananagutan, kaugnay ng nangyayari umanong katiwalian sa gobyerno. Una nang kinumpirma ng Office of the Senate ang nangyari. Tinawag nila itong defacement incident kung saan interface lang ang nabago sa website. Wala raw indikasyong na kompromiso ang kahit anong confidential o sensitibong impormasyon mula sa website. Ang DICT naman, isinailalim sa maintenance ang website bilang precautionary measure. Kagabi tuluyang naibalik ang Senate website.
Nangyari ang panghahak sa gitna ng banta umano sa seguridad ng Senado. Si Acting Senate President Win Gatchalian kinondena ang anyay cyber attack. Ayon kay Gatchalian, hindi maaaring ituring na isolated incident lang ang nangyari. Ang pag-atake raw sa sistema, gaya lang ng iba pang banta na kinaharap ng institusyon, ay isang krimen. At giit ni Gatchalian, lahat ng kriminal ay dapat managot sa batas. Iniimbestigahan na ng PNP ang nangyaring hacktivism sa tulong na rin ng Senado at mga cybercrime expert. Inatasan din ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang anti-cybercrime group na tugisin ang grupong nagpakilalang nasa likod ng defacement. Nagbabalita mula sa Frontline, Faye Tobias, News 5. Sa 2026 ABC Women's Cup, dinali ng Kazakhstan ang 23-game winning streak ng Vietnam. Umabot ng 5 sets ang naging tunggalian ng dalawang koponan ngayong araw. Ang final score 18-25, 25-19, 23-25, 25-22 at 15-13. Nanguna riyan si Kristina Belova na gumawa ng 21 points on 19 attacks. Aabante na ang Kazakhstan bilang top contender ng Pool B na may 5-0 record. Habang ito ang unang talo ng Vietnam sa torneo simula noong 2023. Kinilala ng Time Magazine ang 100 sports icons na naging pinaka-influential ngayong 2026. Napabilang dyan si LeBron James na itinanghal na Athlete of the Century. Narito ang Frontline Report. Hindi lang hari ng court pero hari ng isang siglo. Si NBA superstar LeBron James lang naman ang itinanghal na Athlete of the Century ng Time Magazine. Siya ngayon ang cover ng kauna-unahang Time 100 Sports. Yan ang listahang kumikilala sa mga atleta, coach at iba pang personalidad na malaki ang naging ambag at patuloy na humuhubog sa sports ngayon. Bukod kay LeBron James, present din sa larangan ng basketball ang 4 na beses na nitong nakatapat sa NBA Finals na si Steph Curry. Napasama rin dyan ang football legends and rivals na sila Lionel Messi at Cristiano Ronaldo na halos 2 dekada nang naglalaro. Sa baseball naman, tampok dyan si Japanese rising star Shohei Ohtani na kinilala sa kanyang pangmalakasang fastball hits at home runs. Usapang Pinoy Pride naman, nakabilang din dyan ang Phil-Am sports journalist na si Pablo Torre na nanalo ngayong taon ng Pulitzer Prize. Sa women's tennis, kinilala naman ang Belarusian player na si Aryna Sabalenka na kasalukuyang number 1 sa world rankings ng WTA at merong 24 championship titles sa singles. Naisama rin sa listahan si Olympic pole vaulter Armand Duplantis na nakilala dahil sa kanyang multiple world record-breaking performances. Hindi naman nagpapahuli ang esports kung saan itinanghal si Faker ng South Korea. Nanalo na siya ng 6 na world titles sa larong League of Legends. Pati si Prince Harry ng UK, kinilala para sa pagtatag ng Invictus Games Foundation. Isa yung organisasyong nag-host ng multi-sport event para sa mga military veterans na paraplegic. Magsasama-sama ang mga pinarangalan sa Time 100 Sports Gala sa New York City sa Amerika sa July 16. Nagbabalita mula sa Frontline, Faye Tobias, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, maagang pagkilala ang iginawad sa 2 artists ng Starworks sa 7th Manila International Fashion Week. Nasa Frontline na balitang yan, si MJ Marford. Ahead of their big kapatid debut, 2 Starworks artists agad ang nabigyan ng awards sa kakatapos lang na 7th Manila International Fashion Week. Yan ay sina Gabby Yabut na binigyan ng Next Generation Screen and Runway Star Award at Linel Navidad na kinilala naman bilang Rising Star in Entertainment and Digital Media. I'm really very happy that I've received an award like this. This is actually my first time receiving something like this. And I just feel so seen and I feel so even more inspired to do better in my craft and to actually do my very best to not just be the rising star, but also to be the star in the near future. I'm very overwhelmed as well, and it's actually my first award.
So this is very inspiring for me. It serves as fuel for me to get better in my craft. Speaking of better, walang pagsisisi sina Gab at Linel kahit pa back to square one sila under Mr. M's guidance sa Starworks. Nag-i-intensive training ang dalawa. Ngayon, under Chabak Technique Master Coach Ryan Carlos. I think it is important kasi ako po, believer talaga ako na in order for you to accept the blessing, you have to be the perfect vessel for it. At the end of the day, you can't give up on yourself kasi you're always betting on yourself. Unang nakilala si Linel sa showbiz nang sumabak siya sa pagiging isang beauty queen, representing her hometown Bicol at nag-reality show din siya. At eto pa, bukod sa pag-aartista, may day job din si Linel. I am a program producer. So, sa day job ko, I am behind the camera and as a Starworks, in front of the camera naman yun. Si Gab naman, nagkaroon ng teleserye roles at laman ng commercials. Isinasabay din niya ang pag-aaral. I'm still a student. So I'm a third-year student. I study industrial engineering. So after one more year, we're done with school. Abangan si Gab at Linel soon sa mga show sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, Defense Secretary Guibo Teodoro at kanyang pamilya binatawan ng travel ban sa China, Hong Kong at Macau. Fitness trainer sa India, bakit pinagbabaril? At Bimbi Aquino nagpresentang magninong sakaling ikasal si Dabarkad's Raisa May Dizon. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa Zamboanga, natagpuan ang bangkay ng 4 na tripulante sa isang barko. Sa bodega ng barko, nakitang nakahandusay ang mga lalaki. Isinugot pa ang mga ito sa ospital, kaso dead on arrival na sila. Sa inisyal na investigasyon, maglilinis sana ang isa sa kanila nang mahimatay ito. Sumunod ang 3 pa para tulungan ang nauna, pero nahimatay din sila. Hinihinalang may nakakalasong gas o di kaya kakulangan ng oxygen sa loob ng compartment. Patuloy pa ang investigasyon sa insidente. Tinawag ng Department of Foreign Affairs na Unfriendly Act ang ipinataw na travel ban ng China laban kay Defense Secretary Guibo Teodoro. Gihit ng kagawaran, ginagawa lang daw nitong mas komplikado ang relasyon ng dalawang bansa. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Hindi na pinahihintulutan ng China na makatungtong sa bansa si Defense Secretary Guibo Teodoro at ang kanyang pamilya. Bukod sa mainland China, hindi rin sila maaaring pumunta sa Hong Kong at Macau. Pinagbawalan na rin ang anumang China-based organization na makipag-ugnayan sa kanila. Inanunsyo ng Chinese Foreign Ministry ang parusang yan para kay Teodoro, kasunod ng mga naging pahayag ng kalihim laban sa China, partikular na sa tensyon sa West Philippine Sea. Ayon sa China, nakasisira umano ito ng interes at ugnayan nila sa Pilipinas. Git nila, irresponsable ang ginawa ni Teodoro. Pero hindi naman nila tinukoy kung anong partikular na pahayag ng kalihim ang kanilang pinupuntirya. Matatanda ang ilang beses nang kinundena ni Teodoro ang pangaharas ng China sa West Philippine Sea. Sa kabila ng travel ban sa China, hindi naman nababahala si Secretary Teodoro. Ayon kay Teodoro, karapatan ng China ang ginawa nilang hakbang. Ginagawa raw talaga ito ng bansa laban sa mga anyay nagsasalita ng katotohanan, laban sa kanilang panlilinlang. Hindi raw ito hadlang para ipagpatuloy niya ang tungkuling ipagtanggol ang Pilipinas. Tinawag naman ng Department of Foreign Affairs na Unfriendly Act ang parusang travel ban kay Teodoro. Ginagawa lang daw nitong mas komplikado ang relasyon ng dalawang bansa.
Hindi rin daw ito nakatutulong sa pagbuo ng tiwala at pag-aayos ng mga hindi pagkakaunawaan ng China at Pilipinas. Pinuri naman ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya si Teodoro para sa patuloy nito na pagtatanggol sa soberanya ng bansa. Ngayong Independence Day, hiling ng kongresista sa iba pang mga opisyal ng gobyerno na gawin nilang ehemplo si Teodoro, maging ang mga mangingisda na patuloy na lumalaban sa anyay walang tigil na pambubuli ng China. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. World peace ang birthday wish ni US President Donald Trump. Pero meron siyang banta sa Iran. Well, we're going to be attacking them very hard. I guess we have the right to do that. Yan daw ang gagawin Trump sakaling hindi tumugon ang Iran sa peace deal para tuluyan ng wakasan ang tensyon sa Middle East. Kaya naman ang birthday wish ng US President para bukas, tila malabo pa sa ngayon. Una, itinatanggi ng Iran na final na ang peace deal nila sa Amerika, lalo't may issue pa sila kaugnay nito. Pangalawa, muling isinara ng Iran ang Strait of Hormuz sa kabila ng mga pahayag ni Trump na may negosasyon sila. Base sa report, nakatakdang magpirmahan ng Amerika at Iran bukas para sa 14-point peace deal. Lalahok ang Team Pilipinas sa paparating na 20th Asian Games ngayong taon. Abangan natin ang ating mga kababayan na makipagtunggali sa iba't ibang sports. Sa ngayon, may 6 na Pinoy athletes nang qualified para sa pentathlon ayon sa Philippine Olympic Commission. Magsisimula yan this upcoming September sa Aichi, Nagoya sa Japan. At yan muna ang latest sa sports. Ako po si Denise Tan. Susunod, magnanakaw na rider natuntun sa tulong ng GPS tracker ng tinangay niyang cellphone. Ito ang dapat hangaan. 2 nursing students inuna ang tumulong sa kapwa kahit pa hindi sila makaabot sa kanilang exam. At sa ating K-Alaman, kilalanin ang mga homegrown Pinoy na nagbigay ng karangalan sa ating bansa. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Mga kapatid, ito po ang dapat nating tularan. Kung si Linda Walker, abay highest scorer, di ba, sa mock exam, itong 2 nursing student natin na tampok ngayon ay hindi naman nakapag-exam. Alam mo kung bakit? Mas inuna nilang tulungan ang driver na biglang sumama ang pakiramdam. Nasa Frontline, nabalitang yan si Mobile Journal, Ray Vicente. Mayo 28, papasok para mag-exam ang freshman nursing student na si Precious. Nang biglang magpagewang-gewang ang sakay niyang jeep. Muntik ka namin mag-polite sa isa pang private vehicle. And from that, decide na ako na i-approach na si tatay driver na
kung may nararamdaman pong chest pain, and also yung pulse niya po sa leeg. And yun nga po nakita ko is super bounding and sobrang lakas nga po and mabilis. So inisip ko po na baka heat exhaustion na nga po kasi kasabay po nun, hindi ko na po nakikita na nagpapawis si tatay. And nagiging disoriented na siya sa mga nangyayari. Tiyempong nandun din noon ang nursing student ding si Joanna. Agad niyang inalalayan si Precious. Dapat po kasi dun din ako sasakay ng jeep sa kung saan po sila. Pero po, yun nga po, nakita ko po si Precious na nakatayo po. I offer po yung portable pan ko and then po, tinulungan ko na rin po si Precious na mag-TSB or tepid sponge bath kay tatay. Pagkatapos, sinamahan nila ang driver hanggang ospital. Doon nila nalaman, puyat at walang kain si mamang driver na madaling araw pa bumabiyahe para makabayad ng boundary. Talagang nineglect po namin yung exam. Talagang si tatay muna kasi buhay po iyon eh. Pero dahil sa kanilang walang pag-alinlangang pagtulong, binigyan pa sila ng full scholarship ng kanilang paaralan. Sa mother ko na nasa ibang bansa po and sobrang tuwang-tuwa po yung mama ko kasi parang yun nga po nakahinga nga daw po siya ng maluwag. Maraming paraan para po gumawa ng mabuti sa kapwa and kahit maliit na bagay lang yun, malaki po yung pwede nung mabago sa buhay ng isang tao. Nagbabalita mula sa Frontline, mobile journalist Ray Vicente. Pinoy Pride. Yan po ang madalas na linyahan nating mga Pilipino sa tuwing may kababayan tayong sumasampa sa international stage. At ngayong araw ng kasarinlan, heto po ang ilan sa mga personalidad na Certified Pinoy Pride. Kung talento ang basihan, maraming homegrown Filipinos ang matagal nang sumagot dyan. Si Manny Pacquiao mula General Santos, naging champion ng mundo sa 8 boxing division. Si Heidelin Diaz naman, naghatid ng kauna-unahang Olympic gold medals sa Pilipinas. Sa entablado naman, si Lea Salonga, pinalakpakan mula Maynila hanggang Broadway. At sa mundo ng pageants, pinakinang ng mga reyna tulad ni Pia Wurtzbach, Catriona Gray at Megan Young ang pangalan ng Pilipinas sa buong mundo. Iba-iba man ang kanilang pinagmulan, iisa ang kanilang pinatunayan. Hindi po nasusukat ang galing sa kung full, half o quarter ang iyong pagka-Pilipino. Ang tagumpay, hindi nakabase sa DNA test, kundi sa talento, sakripisyo at resulta. Yan po ang ating K-Alaman. K-OK. Susunod, fitness trainer sa India, malapit ang pinagbabaril ng riding in tandem. At Dabber Cats kinilig sa photo recreation ni Bimbi Aquino at Riza May Dizon. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Patay ang isang fitness trainer matapos pagbabarili ng malapitan sa labas ng gym sa India. Isa sa mga tinitingnang anggulo ay ang pagkakasangkot kumano nito sa mga gang. Narito ang Frontline Report. Slow morning sana ang pa-fitness session ng naka-gray na trainer na yan sa labas ng kanyang gym sa India. Nang biglang, huminto ang riding in tandem, saka siya pinagbabaril ng malapitan. Agad nagpulasan ng mga tao. Ang biktima, kahit nakahandusay na sa kalsada, hindi pa rin tinatantanan ng gunman. 10 putok ng baril ang pinakawala ng suspect bago tuluyang sumibat. Ang mga tinitrain naman ng coach to the rescue.
Ang isa, sumakay sa motorsiklo at dinala sa ospital ang biktima. Pero diniklarang dead on arrival ang trainer. Tinutugis na ang mga nasa likod ng pamamaril. Inaalam na rin ang motibo sa krimen. Ilan sa mga anggulong tinitingnan ay ang posibleng koneksyon ng biktima sa mga gang. Pati na rin ang kamakailang pagpapakasal nito. Patuloy ang iniimbestigahan. Nagbabalita mula sa Frontline, Maloy Chivaria, News 5. Pasimpleng tinangay ng isang motor taxi rider ang cellphone ng isang nakatulog na driver sa Quezon City. Pero natuntun din ang suspect dahil naka-on pa ang GPS ng cellphone. Nasa frontline ng balitang yan, si Carol De Asa. Sa kuha ng CCTV footage na ito nitong Martes, makikita na lumiko sa Summer Avenue sa Quezon City ang isang rider at huminto sa likurang bahagi ng nakabaradang van. Hindi nahagip sa CCTV na bumaba siya sa motorsiklo. Pero makikitang naglakad siya papalapit sa passenger side ng sasakyan na parabang may sinisilip. Ilang saglit pa, sakay na ulit ng kanyang motorsiklo. Nilapitan naman niya ang driver's side at tila may kinuha. Hindi rin nagtagal ay sumibat na rin siya. Pero kinuha na pala ng rider ang cellphone ng biktimang nakatulog habang hinihintay ang asawa. Napansin niya na may kumuha dun sa cellphone niya kasi nung natulog siya, naka-open kasi yung bintana. And yun, nung nakuha yung cellphone niya, tinangka niya pang habulin actually yung suspect. Kasi hindi niya na mahabol. Agad itong inireport ng biktima sa mga pulis. Nag-check agad kami ng CCTV. Ngayon, nung nalaman ng biktima, still yung GPS ng cellphone na naka-on pa and pumipitik dun sa Taytay, immediately pumunta kami dun sa Taytay. And yun nga, nahuli namin yung suspect in possession pa dun sa sa cellphone ng biktima. Then in-identify, yun talaga tinuro ng biktima. Siya talaga yung kumuha dun sa cellphone. Inaresto ang suspect na kinilalang si Alias Redemption, isang motor taxi rider at residente ng Taytay, Rizal. Aminado siya sa ginawang pagnanakaw. Sa cellphone, naggagamitin daw sana niya sa trabaho. Ginawa ko po. Ako nagnakaw. Na-tox lang po ako, sir eh. Hindi ko naman po talaga gawain yung ganun, sir. Nagkataon lang po ng parang na-akit lang po ako nung na kuhain yung cellphone. Sa ngayon, nakaharap ang suspect sa kasong theft at paglabag sa Motorcycle Crime Prevention Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Carol De Asa, News 5! Umibili lang sa sari-sari store na nakawan pa ng cellphone ng isang babae sa Iloilo City. Sa kuha ng CCTV, kitang inaaktuhan ng isang lalaki ang biktima. Nang makakuha siya ng tiyempo, hinablot nito ang cellphone sabay sakay sa motorsiklong nakaabang sa gilid ng kalsada. Agad na nireport ng biktima ang insidente. Kinabukasan, nahuli ang rider na kasama ng snatcher. Tinutugis naman ang kasabwat niya. Sa ngayon, hawak na ng mga pulis ang getaway vehicle. Naibalik naman sa biktima ang kanyang cellphone. Maharap sa kasong robbery ang mga suspect. Nananawagan ng hustisya ang pamilya ng nasawing Nigerian student-athlete ng Ateneo na si Divine Adili. Sa panayam sa programang Storycon sa One News, sinabi ng ama ni Divine na si Elias na hinihintay na lang nila ang resulta ng autopsy. Anya, umaasa ang kanilang pamilya na gagawin ng Ateneo ang nararapat. Ibinahagi rin niya na breadwinner si Divine ng kanilang pamilya at sinusuportahan niya ang mga nakababatang kapatid. It's very hard for the family. The siblings are like making them hopeless, but God forbid to make them hopeless. But they are seriously pain. They cry on daily basis. Every day they cry. After thinking of the promises he made to them, that as soon as he graduates from Ateneo University, he will help them a lot to go further in education. And so the hope has just been dashed. Ibinahagi naman ng dating guro ni Divine ang pagiging matyaga ng basketbolista. Anya, masipag pa siyang pumapasok sa kanyang mga klase kahit pa nga may iniinda ito noon na back injury. Hanga rin si Professor Louis Julian na patuloy na nagpupursige si Divine kahit na malayo ito sa pamilya. His main purpose was to make his parents proud.
That was it. He was there to make his parents proud. He was there to help his family advance in their way of living. And that was his hope of being here, that perhaps studying here and having a thriving basketball career here would help one way or another his family there in Nigeria. Kapapasok lang pong balita, nagsalita na sa kauna-unahang pagkakataon si Ateneo de Manila Head Coach Tab Baldwin. Kasunod ng pagkamatay ng student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Nagpaabot ng paghiramay si Coach Tab sa mga naulila ng dalawang student athlete. Aminado rin si Coach Tab na may mga kakulangan siya sa pagtitiyak sa kaligtasan ng dalawang basketballista. Halos hindi niya rin daw maharap ang iba pang members ng team matapos ang trahedya. Pakinggan po natin ang bahagi ng pahayag ni Coach Tab. As a coach, I lost my boys too. Never again would I be able to help them develop into the basketball player they wanted to be, to help them grow into the young man that they promised that they could be. But that's insignificant compared to what your families are experiencing. As a coach, we are entrusted with the growth of our basketball players, the development of these young men into future professionals. But mostly, as a coach, I'm entrusted by you, the parents and the families, with first and foremost their well-being. And in this, I feel I failed. And I'm sorry. To the depth of my being, I'm sorry. Nakarating na ang Alagang Kapatid Foundation sa mga lugar na tinamaan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Pinuntahan po natin ang Sarangani Province na isa sa pinaka-apektado. Nagdala po tayo dyan ng relief goods na siyang pangunahing kailangan ng mga kapatid nating nilindol. Kasama naman ng foundation ang The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Soc-Sargen Ecumenical Council, United Church of Christ in the Philippines Gensan, Dagyao Relief Network at the United Methodist Church para magbigay ng tulong sa General Santos City na isa sa pinakaapektado ng lindol. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, may nanalo na! Kasabay nga ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ay may isa pang isi-celebrate ang ating mga kapatid. Dahil mamaya na ang announcement of winners ng 5 nanalo ng 500,000 pesos sa Kapatid, Manood at Manalo Viewer Promo. Yan po ang sukli ng Kapatid Network sa inyong suporta sa mga primetime show na A Secret in Prague at My Best Friend Eman. Abangan niyo po ang inyong mga pangalan mamaya. At sa mga mananalo, congratulations po sa inyo. Eto pa nga, pagkatapos ng higit isang dekada, reunited sina Dabarkads Riza May Dizon at Bimbi Aquino sa programang Eat Bulaga. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 Entertainment Correspondent Von Belinario. Maybe this time it'll be love and they'll find. Maybe now they can be more than just friends. She's back in his life and it feels so right. Maybe this time love won't end.
Sa pambihirang pagkakataon, bumisita sa Itbulaga si Bimbi Aquino at naghandog pa ng number para sa birthday special ni Riza May Dizon. Ito ang nagsilbing reunion ng dalawa na nagkasama noong 2013 sa pelikulang My Little Bossings. Si Bimbi may ibinunyag sa mga Dabbercads tungkol kay Riza. Alam niyo mga Dabbercads, technically si Riza ang first kiss ko. Todo kilig naman sa studio nang magbigay ng mensahe si Bimbi kay Riza May. Sana maibilik natin ang dati. Maybe this time. Our friendship dati. Kasi 'di ba, kung hindi man maging tayo, if we don't end up together, kailangan akong ninong sa kasal niya. Mas lumakas pa ang hiyawan ng si Bimbi, nagbigay ng kwintas kay Riza May. Nagduwiting sila sa awiting Pusong Bato. Tulad mo na may pusong bato. Bukod sa kilig, matinding nostalgia rin ang hatid ng i-recreate ni na Bimbi, Riza May at Bossing Vic Soto ang kanilang photo sa My Little Bossings after 13 years. Inulit din ni na Bimbi ang kanilang cute photos together. Si Riza May in her aling maliit era at si Bimbi na noon ay kinaaliwan sa kanyang pagiging konyong bata. Happy birthday sa iyo, Dabbercads Riza May! Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. At yan nga po ang ating mga showbiz update at K-Alaman ngayong Biyernes. Happy weekend po mga kapatid and Happy Independence Day. Ako po si Jervy Rice. Abangan niyo ulit kami sa Lunes dito sa TV5 sa 1PH RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas. Susunod na ang Secret and Crack. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.